Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ferdy Marasigan, para sa ating programang DFM, Devotions with Ferdy Marasigan. At pagpapatuloy po natin ang ating paksa tungkol sa tanong na bakit ako kailangang manalangin? Why I need to pray? Or why do you need to pray? At kagabi po ay ating tinalakay ang ilang mga kadahilanan para sa kadahilanan kung bakit why you and I need to pray, no? At ang ating pong mga tinalakay na kadahilanan ay sapagkat dapat po tayong manalangin sapagkat si Yahweh ay nakikinig po sa atin. I pray because I believe Yahweh listens. Pangalawa po, I pray because God has told me that He cares and He is able to help. Sinabi po niya na siya ay nagmamalasakit sa atin at siya po ay merong kakayanang makatulong at tumulong. At pangatlo po, I pray because I lack wisdom. Nananalangin po tayo sapagkat kulang po tayo sa kaalaman na si Yahweh po ang magpupuno ng kaalamang kailangan natin. At pang-apat po, I pray because my Savior said I ought to pray. Sinabi po ng ating tagapagligtas na walang iba kundi si Yeshua Christ na tayo po ay dapat lamang na manalangin. At tayo po sa panlima ay dapat manalangin sapagkat tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan, pagmamahal, pag-iingat, gabay, at maging sa mga kasagutan po sa ating mga panalangin na ginagawa po ni Yahweh at ni Yeshua Christ para sa atin. And then natapos po tayo doon sa pang-anim na kadahilanan, I pray because I need pardon. Nananalangin po tayo sapagkat kailangan natin ng kapatawaran at hindi po tayo pwedeng makipag-usap sa Diyos o kay Yahweh nang hindi po tayo humihingi ng tawad. So isa pong essential o mahalagang bahagi po ng ating pagdarasal ay tayo po ay kinakailangang humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan para pakinggan po tayo ni Yahweh. Sabi nga po, if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. No? Kung meron daw po tayong itinatago o iniingatang kasalanan sa ating buhay, hindi raw po niya tayo pakikinggan. Kaya yan po ang isang importanteng dahilan kung bakit napakahalaga po na tayo po ay humihingi ng tawad sa ating pananalangin. Sabi nga po, tuwing mananalangin po tayo, tandaan daw po natin yung salitang acts or the word acts. A for adoration, C for confession, T for thanksgiving, and A po for S for supplication. Acts, no? Again, acts. A for adoration, C for confession, T for thanksgiving, at S for supplication. Okay? Yan po yung mga essentials na ating dapat isipin, alalahanin whenever we pray. At ngayon po, sa unang kadahilanan kung bakit tayo ay kailangang manalangin. Why you and I need to pray? I pray because I adore and love my Father. Ayan. Isa po sa dahilan kung bakit ikaw at ako ay dapat at kailangan lamang na manalangin sapagkat mahal po natin si Ama. Walang iba kundi ang ating si Yahweh. Sabi po sa Matthew chapter 6, verse number 9, after this manner therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ayan. Yung model prayer po na ibinigay sa atin ng Panginoong Yeshua ay meron pong tinatawag na importanteng dapat nating matiyak muna para pakinggan po tayo ni Yahweh. No? Ang sabi po dito sa Matthew 6:9, after this manner therefore pray ye, our Father. Now, ang tanong, nakatitiyak ka na ba talaga na si Yahweh ang iyong Ama? Nakatitiyak ba tayo na tayo ay anak
ni Yahweh. Sapagkat ang sabi po sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of Yahweh or Elohim, even to them that believe on His name." O, kita po ninyo, importante po, mga minamahal, na kinakailangan natitiyak muna natin na merong isang araw sa ating buhay na kung saan si Yeshua Christ ay ating pong pinagtiwalaan, ating pong tinanggap bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Siyang ating manunubos. At ang sabi po sa John 1:12, yun lamang nagsitanggap kay Yeshua Christ ang binibigyan ng karapatan ni Yahweh para maging kanyang anak. So napakahalaga po, ma-establish muna natin yung katiyakan na yan na sa ating pagdarasal kay Yahweh, siya nga ba talaga ang ating Ama? Importante po yan sapagkat tayo po ay pwedeng maging adopted sons of Yahweh kung tayo po ay tumanggap, nagtiwala, at sumampalataya sa ating Panginoong Yeshua Christ. Ayan. So, pangalawang kadahilanan po kung bakit tayo kailangang nananalangin, second reason why you and I need to pray, I pray and you must pray because nabasa po natin na marami pong account sa scripture, no? Na kung saan ang Panginoon po nating si Yahweh ay marunong talagang magbigay ng mga great results po sa ating mga dasal, sa ating mga dalangin. Just like what happened to Elijah. Ano po? Sabi nga po dito sa aklat ng James, chapter number 5, verse 17 hanggang 18. Ito po ang kapahayagan sa salita ng Panginoon. James chapter 5, verses 17 and 18. The scripture says in the New Testament, Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Here is a prophet of Yahweh, mga minamahal, in the person of Elijah, na kung saan during his time na siya po ay nangangaral at nagbibigay po ng salita ng Diyos sa mga tao, ay nagbigay po siya ng propesiya na hindi daw uulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, no? Ang sabi po dito, Elijah prayed earnestly that it might not rain. Now, this is a miracle of Yahweh, no? At sa atin po ngayon, pwede tayong mag-claim ng ganyang mga pangyayari sa ating buhay na kung saan sa pamamagitan po ng ating pananalangin kay Yahweh ay diringgin din niya ang ating mga dasal, ang ating mga panalangin, lalo na nga po, sabi po, if you ask anything in my name, Yeshua said in the book of John, that if we will ask anything in Yeshua's name, He said, He will do it. No? Especially po, if that is God's intention for you to receive an answer to your prayer. Meaning to say, hindi naman po lagi na ibinibigay ni Yahweh ang yes answer to our prayers. Sometimes, He may give us a no answer. Sometimes, He may give us a wait answer, but kung ang ating pong hiniling, according to 1 John chapter 5, verse 14, and I quote the verse, ang sabi po sa talata, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. O, kita nyo? Yan po ang ating pagkakakumpiyansa, no? Sabi po, kapag ano man daw po ang ating hiniling na nasa kanyang kalooban, ay walang pasubali po na ito'y kanyang ibibigay sa atin, ang kasagutan.
Sabi po sa verse 18 ng James 5, "And Elijah prayed again, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit." Yung unang prayer po ni Elijah, na wag uulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Imagine that. Sipin nyo ang ating bansang Pilipinas kung hindi tayo magkakaroon ng ulan sa loob ng 3 taon. Marami po ang halamang mamamatay, marami po ang mga punong kahoy na mamamatay, marami po ang mga hayop na mamamatay, maging mga tao po. I am sure po, malaking epekto po ito sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, kung hindi ho uulan ng 3 taon kalahati. So sa lifetime po ni Elijah, nangyari yan. Then afterwards, nung siya po ay muling humiling kay Yahweh ng ulan, ibinigay naman po ni Yahweh ang ulan. Sabi dito, "And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit." Ayan. So, I pray because I've read so many accounts of people who prayed to God with great results like the prophet Elijah. And these are some of the reasons, mga minamahal, why we encourage you to involve and get involved in praying, no? And then, susunod po sa mga kadahilanan pa ay sapagkat si Pablo po sa kanya pong exhortation, no, ay ipinakita po niya sa atin ang kahalagahan ng pananalangin. Dito po sa aklat ng 1 Timothy chapter number 2 and verse number 1 hanggang 3, ito naman po ang sinabi po tungkol sa pananalangin po ni Pablo. Ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3, "I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men." Verse 2, "For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty." Verse 3, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior." Ayan. You see the importance of prayer? Ang sabi po dito, ang pananalangin po, according to Apostle Paul, pamamagitan, intercession. Alam nyo, when we pray, hindi lamang po tayo nananalangin ng para sa ating pansariling pangangailangan. Pag nananalangin tayo mga minamahal, hindi lamang po tayo nananalangin para sa pangangailangan ng ating pamilya o ng ating mga kamag-anak o kaibigan o ng ating church. No. Nananalangin po tayo dapat para sa lahat ng pwede nating ipanalangin na nangangailangan po ng ating intercessory prayer. Meaning to say, namamagitan po tayo para sa kanila. Sa panahon pong ito ng pandemic, mga minamahal, napakarami po natin na kung saan pwede tayong mamagitan sa buhay po ng ibang tao sa pananalangin. Kanina po sa aming prayer meeting, we pray here in the church every 5 p.m. No? Since po nung lockdown nung March 15, we decided to really engage ourselves here in our church po sa Great Shepherd Baptist Church and Ministries na mananalangin po kami every 5 p.m. onwards. And we try to remember names. We try to pray for our president, the vice president, sa governors po natin, mga senators and congressmen, basically all the leaders of the land, including our provincial governors and even our town mayors, the barangay captains, the barangay personnel, and all our frontliners po. You see? We try to do an intercessory prayer for the benefit of these people. Why? Sapagkat itinuro po sa atin sa Scripture. Sabi nga po rito ni Apostle Paul, "I exhort therefore that first of all, supplications,
prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. It's not enough, mga minamahal, na nagpapasalamat po tayo sa taong gumawa ng favor sa atin. It's not good enough na these people who have done us good or beneficial para sa atin ay pasalamatan natin. Pwede rin po natin silang ipagpasalamat kay Yahweh. Meaning to say, lahat-lahat po na dapat na nangyayari sa ating buhay, mabuti man ito o masama sa ating paningin, sabi nga po, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Yeshua concerning you. And yet, ang sabi po dito sabi po sa verse number 2, we must give thanks and intercessions and supplications, prayers, para kanino? For kings, sa mga hari. Sino ba mga hari ngayon? Sino ba ang ikinoconsider nating hari ng Pilipinas? Di ang ating presidente, di ba? Ang ating pangulo. And for all that are in authority, yung mga nabanggit ko na po kanina, yung ating pong mga leaders of the land, including the legislation or the legislative body and the executive body and the judiciary body, no? Nandyan po ang ating lower house and upper chamber po, ang ating pong House of Representatives, ang Senate of the Philippines. They must be included po sa ating mga prayers. Bakit? Sila ang gumagawa ng mga batas di ba? Kaysa nagrereklamo po tayo sa mga ipinatutupad na batas, mahalaga po, makabubuti po na sila po ay ating inaalala, binabanggit sa ating mga panalangin. It will be very injustice po para sa kanila na kinikriticize natin sila or nagsasabi tayo ng hindi magagandang bagay sa kanila, and yet if we do not pray for them, hindi ho tama yon. Sana ho tayo bilang isang matapat na Kristiyano at matuwid na Kristiyano ay mag-involve po in praying for the leaders of our land. Why? Ang sabi po dito ng Panginoon natin sa verse number 2, for kings and for all that are in authority. Bakit? That we may lead a quiet and peaceable life. Magiging matahimik po at mapayapa ang ating buhay kung sila po ay ating ipinagdarasal. Sabi sa lahat ng godliness, in all godliness and in honesty. Makatutulong po ito. Kung kilala po natin sila ng personal, kausapin natin sila. No? Pag lumalapit po tayo sa ating mga punong bayan, sa ating mga gobernador, dapat hindi lamang po kasi meron tayong kailangan, kundi dapat po maabot din naman natin sila sa kanilang mga pangangailangang espiritual. Diyan ho tayo makatutulong na mga lingkod ni Yahweh na mabahaginan po natin sila ng mabuti, matamis, malinis, puro at wagas sa salita ni Yahweh at ng ating Panginoong Yeshua. Ang sabi po rito, ito raw po sa verse number 3, for this is good and acceptable in the sight of Yahweh, our Savior. You see, hindi lamang po nagtuturo sa atin ang talatang ito ng mga tamang dahilan ng pananalangin, kundi doctrinally speaking, tinuturo na rin po sa atin ang verse number 3 na ang kinikilala nating tagapagligtas. Sino yan? Si Yeshua Christ. Dito po sa verse 3, tinawag po siyang si Yahweh. Tinawag siyang God. Meaning to say, ang tagapagligtas pong kinikilala natin ay hindi po merely na taong-tao lang. Yes, we believe in the human nature of Christ. Meron din po siyang divine nature. Ang human nature po ni Christ, yung po ang dahilan kung bakit siya ay nagutom, siya po ay napagod, siya po ay nauhaw, at yun din ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo nung siya po ay ipinako sa pamamagitan ng decision po ni Pontius Pilate at dahil na rin po sa ipinagsigawan ng mga Hudyo to crucify Him,
crucify Him. And yet, on the third day, pinatunayan po ni Christ Yeshua ang kanyang pagiging Diyos nung ibinangon niyang muli ang kanyang sarili mula sa mga patay. At ang sabi po ng Scripture, and on the third day, He rose again. Wala pong tao lamang na nakikilala tayo until this time. If you know one, let me know, na namatay at inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Tanging si Yeshua Christ lamang po ang merong ganyang record na siya ay namatay physically and then nabuhay rin po siya physically sa pamamagitan po ng resurrection. On the third day, He rose from the grave. Kaya nga po, we are so victorious dahil sa ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya may isang talata po na nagsasabi na kung sa buhay lamang daw po na ito, tayo may hope kay Christ, tayo raw po ang most miserable. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. And yet, thank be to Yahweh, thank Yahweh, na ang ating pong hope kay Christ is not only in this life. Amen? Because we believe in life to come in the next life. No? Alam po natin na meron pong kabilang buhay at ang buhay po ng tao dito sa lupa, maigsi. Maigsi. Bakit? Ang sabi po, ang ating pong minimum lifespan ngayon ay 70 years. According to the book of Psalms. By reason of strength, you may reach 80. Di ba? So, ang lifespan po natin ay 70 years. By reason of strength, you may reach up to 80. And then, kung tularan mo yung prayer po ni Hezekiah, na nung dinalaw po siya ni Elijah, sabi sa kanya, ito na ang iyong kamatayan, iayos mo ang tahanan mo. He asked for another extension of his life. And what did Yahweh do? Binigyan po siya ng another 15 years extension. Yahweh gave him a 15 years extension of his life. So, ibig po sabihin, kung yan pong 15 years extension na yan ay maigrant sa atin, we may have the chance to live up to 95 years of age. O, gano'n na lang kaigsi yun. Diba? Kung bibilangin mo ang edad mo ngayon, ang inyong pong lingkod ay 56 na. O, di less than another 50 years na lang ang itatagal ng buhay ko kung aabot ako ng 95. Diba? Paano kung hindi? Paano kung matulad ako sa magulang ko? Ang parents ko po, my dad, died at age 53. Napakabata po ng father ko nung namatay po siya. Ang inyong lingkod ngayon ay 56 years old. Ang mother ko po namatay at age, ilang taon ba si mami? 1990 po siya namatay . I think she's 62. 62 years old nung namatay yung mother ko. So, wala ho akong pag-asang mabuhay ng matagal, biologically speaking, kung magmamana ako sa aking mga magulang ng haba ng buhay. Ngayon, kung ako naman ay magmamana ng haba ng buhay sa lola ko, sa father side, may pag-asa ang inyong lingkod. Bakit? Ang lola ko sa father side ko po namatay ng age 99. Kaya kung mangyari sa akin yung sinasabi po sa aklat ng awit na ang lifespan ko ay 70, by reason of strength, kung malakas daw ang inyong lingkod, aabot ako ng 80. At kung i-grant ni Lord yung hinihingi kong extension sa buhay ko, i-grant niya ako ng another 15 years, mabubuhay ako up to 95 years old. Amen. Sana kayo din, gano'n, di ba? Pero hindi ho natin matitiyak yan unless na igalang din natin ang natural laws ng Panginoong Yahweh natin. Ano ba mga natural laws ng Panginoon? Kahit dasal po tayo ng dasal,
kung mali naman ang mga pagkain kinakain natin, maaaring ikaigsi ito ng buhay natin, di ba? May natural laws po si Yahweh. Kung tayo po ay madalas na nagpupuyat, kung matulog po tayo, ay labis-labis sa oras na dapat tayong matulog, ikahihina yan ang ating katawan. Kung hindi tayo nagpapahinga, kung panay ang overtime natin. Sa ibang bansa po, ang mga tao, pinapatay ang kanilang katawan ng 16 hours job. O, bakit? Sa dami ng kanilang bills na bayarin. So, ang natural laws po ni Yahweh ay nagtuturo din po sa atin ng mga tamang bagay para ang ating buhay ay humaba. So, hindi po dahil lang yan lahat puro sa dasal. Kailangan po, ginagalang natin ang moral laws ni Yahweh, ginagalang din po natin ang kanyang mga natural laws. At natural laws po niya na sa mga pagkain kinakain natin, sa mga inuming iniinom natin, at sa ating pag-iingat na rin sa ating katawan, no? Sa ating pong kalusugan. Kaya yan ang magiging dahilan para tayo po ay humaba pa ang ating buhay. At ang sabi po dito sa verse number 4 ng 1 Timothy 2, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Mga minamahal, ang pinaka-blessing po ng ating pakikinig sa salita ng Diyos must be it should give us a result of knowing Christ Yeshua as our Lord, Savior, and Redeemer. Sayang po ang ating pag-aaral ng Biblia, sayang po ang pakikinig natin ng salita ng Diyos, kahit po basahin natin ang buong Biblia, pero hindi ho tayo nakarating sa kaalaman, sa pagkakilala sa anak ni Yahweh o sa anak ng Diyos, sa si Yeshua Christ, na ipinako sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, masasayang lang po ang ating pakikinig. Kaya sana po, habang nakikinig tayo ng salita ni Yahweh, sana makilala po natin si Yeshua Christ na ating tagapagligtas, tanggapin po natin ang buhay na walang hanggan, at ito po sa ating mataimtim na pakikinig ng salita ng Diyos by the aid of the Holy Spirit. Siya po ang tutulong sa atin para buksan ang ating puso, ang ating isipan, at maging dahilan po para ikaw ay makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas mo, Panginoon ng iyong buhay, gaya po na nangyari sa inyong lingkod noong September 19, 1982. Matapos kong marinig ang kapahayagan ng salita ng Diyos, simple lamang po naging katanungan ng aming pastor noong time na yon, by the name American missionary Terry Spears, no? Ang naging tanong po lang niya, if you die today, do you know for sure if you're going to heaven or not? And I admittedly and honestly answer, from my heart and from my conscience, I do not know that if I die today, if I will go to heaven or not. And on that day, that Sunday morning at Las Piñas Baptist Church, together with my younger brother, who is also now a pastor also by the name of Pastor or Dr. Jess Marasigan, we were together at the same time, both got saved in September 19, 1982. We were both baptized by immersion, October 3, 1982, after a month of knowing and learning the scripture. And by the blessing of the Lord, October 3, 1982, when Jess and I were baptized, our older brother than us, who is now an evangelist in Australia, Sydney, by the name of Pedro or RJ Marasigan, he got saved October 3, 1982. Praise God! Nangyari po yung natupad, yung sinabi po sa Acts 16:31 sa aming magkakapatid, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Again, ladies and gentlemen, sa ating pong mga viewers, sa ating mga tagapakinig, to all the members of Great Shepherd Baptist Church and Ministries,
Salamat po at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang ito. Please join my watch party, like and share, and please subscribe to our YouTube channel so others may also be able to learn and hear of the messages that we are giving in this program. Again, this is your host, Dr. Ferdy Marasigan, DFM Devotions with Ferdy Marasigan. Yahweh bless you.